Dumating ang Brave Olivine sa sariling rehiyon ni Liko, ang Paldea. Habang naghahanda sila sa paglapag, napansin ni Dot na mabaho na ang kanyang Nidothing costume. Para kay Liko, nagdudulot ng nostalgia ang pagbabalik sa Paldea kahit na hindi naman siya nawala ng matagal. Napagtanto rin niya na ito ang unang pagkakataon na makakasama niya si Sprigatito sa kanyang sariling rehiyon. Nagplano sina Molly at Orla na mamili ng pagkain, habang nag-alok naman si Fred na ihatid si Liko sa kanila. Inamin nila kung gaano nila mamimiss si Liko bago nila tanggapin ang katotohanang bahagi talaga ito ng kanilang trabaho. Naglakad sa labas sina Liko at Fred, at inisip ni Liko na tapos na ang kanyang paglalakbay. Saglit na nakita ni Liko si Dot mula sa bintana habang sumunod naman si Roy na gustong makita ang Paldea sa unang pagkakataon. Bumisita ang grupo sa Mesa Goza, kung saan nakasalubong ni Roy ang isang rider ng cyclizer. Tumingin-tingin din sila sa iba't ibang tindahan. Sinubukang tawagan ni Fred ang ina ni Liko, ngunit hindi ito sumasagot, kaya nagdesisyon ang grupo na pumunta na lang sa bahay ni Liko para makipagkita sa ama nito na si Alex. Samantala, isinampay muna ni Dot sa araw ang kanyang Nidothing costume bago siya sinabihan ni Ludlow na ang pagkarinig sa kumatok ngunit hindi pagsagot ay walang pinagkaiba sa pagiging wala sa bahay, tulad din ng pag-aalala ng walang sinasabi na walang pinagkaiba sa hindi pag-aalala. Nakarating sina Liko, Roy, at Fred sa bahay ni Liko, kung saan sinalubong ni Fido si Liko at ang iba pa. Nandoon din si Alex para salubungin sila. Pagpasok sa loob, nalaman ni Alex mula kay Roy na isa ng Rising Vault Tackler si Liko, bago mabilis na iniba ni Fred ang usapan sa pamamagitan ng pagpansin sa mga ipinintang larawan ni Alex ng isang Arcanine at isang Rapidash. Sinabi ni Alex na isa siyang pintor at gumagawa rin ng mga libro ng mga larawan. Tinanong ni Liko kung nasaan ang kanyang ina, at sinabi ni Alex na abala ito at hindi uuwi ngayong araw. Nagdesisyon si Liko na umakyat sa kanyang kwarto, habang lumabas naman ang walang ganang si Sprigatito. Habang papunta sa kanyang kwarto, napansin ni Liko na hindi niya kasama si Sprigatito. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang anino ni Sprigatito sa bubong. Nag-usap sina Alex at Fred tungkol kay Liko, na nagkataong dumaan malapit sa kanilang bintana kaya narinig nito. Sinabi ni Alex kay Fred kung gaano siya nag-aalala kay Liko, at naisip niyang pauwiin na lang ito sa Paldea para mag-commute papuntang paaralan. Aksidenteng nauntog ang ilong ni Liko sa bukas na bintana, kaya napansin siya ni Fred at Alex. Pumasok si Liko sa bintana, narinig na niya ang kanilang pinag-usapan ngunit hinahanap pa rin niya si Sprigatito. Sinundan ni Liko ang amoy ni Sprigatito at natagpuan ito sa itaas ng isa sa mga shelf. Gusto nang bumalik ni Liko sa barko para sa gabing iyon at sinubukan niyang isama si Sprigatito, ngunit tumanggi ang Grasscat Pokemon, kaya inalok na lang niya itong manatili sa kanyang bahay ng gabing iyon. Naglalaro sina Sprigatito at Fido sa una ni Liko. Pagsapit ng paglubog ng araw, bumalik sina Liko, Roy, at Fred sa Brave Olivine, kung saan medyo pagod ang pakiramdam ni Liko mula sa maghapong iyon. Pagbalik nila, kusa na lang lumabas sa bibig ni Liko ang katagang, "Nakauwi na ako." Samantala, nahihirapan si Alex sa kanyang ipinipinta bago siya nakakuha ng ideya nang makita niya sina Fido at Sprigatito na magkatabing natutulog malapit sa isa sa mga una ni Liko. Kinaumagahan, halos hindi nakatulog si Liko dahil sa pagkalito sa kanyang nararamdaman. Lumabas si Liko ng kanyang kwarto at nakita niya ang isang iginuhit na larawan niya na nakayakap kay Sprigatito sa ibabaw ng masayang Brave Olivine. Pinuntahan ni Liko sina Molly at Orla matapos maamoy ang kapeng binili nila mula sa isang tindahan kahapon. Sinabi ni Liko na amoy ito ng kapeng laging iniinom ng kanyang ama. Inamin ni Liko na hindi niya alam kung gaano pala nag-alala si Alex nang umalis siyang mag-isa. Nais ni Orla na hayaan si Liko na magdesisyon kung ano ang gusto nitong gawin. Sinabi ni Roy kay Liko na nagselos pala si Sprigatito kay Fido dahil sa dami ng atensyong ibinibigay rito ni Liko, isang bagay na hindi niya napansin dahil masyado siyang lutang sa kanyang mga iniisip. Pumunta si Liko sa pinto ni Dot upang magpasalamat sa drawing bago humingi ng pabor kina Orla at Molly. Paglabas ni Liko, saglit niyang napansin ang tila costume ni Nidothing na nakasampay sa itaas ng barko bago mabilis na ibinaling ang atensyon sa kung ano ang mas mahalaga. Napansin ni Alex na hindi natutulog si Sprigatito kasama ni Fido, kundi nasa labas ito at hinihintay ang pagbabalik ni Liko. Pumunta si Liko sa tindahang pinuntahan ni Molly at Orla, at binili ang paboritong kape ng kanyang ama pati na rin ang isang matcha cake. Habang naglalakad si Liko pauwi dala ang pagkain, nakasalubong niya ang isang lechonk na nagnakaw ng pagkaing binili niya para kay Alex. Nang maramdaman ang sitwasyon ng kanyang trainer, umalis si Sprigatito upang hanapin si Liko, sakto namang pagdating ni Fred upang tingnan kung nakauwi na si Liko. Hinabol ni Liko ang lechonk na nagnakaw ng kanyang pagkain. Lumingon ang lechonk upang suwagin si Liko, na patuloy namang tumalon upang iwasan ang lechonk. Kinalaunan, dahil sa mabilis na paggalaw ng lechonk ay nawala ng balanse si Liko at natumba.
Mabuti na lang at dumating si Sprigatito para tumulong at ginamit ang quick attack sa utos ni Liko sa tamang oras para maitaboy ang lechong, kaya masayang nagyakapan sina Liko at Sprigatito pagkatapos. Ikinwento ni Fred kay Alex kung paano palaging ginugulat ni Liko ang lahat sa bawat bagong pagsubok na kanyang hinaharap mula nang makilala ang Rising Vault Tacklers. Batid ni Alex na hindi niya lang talaga gustong aminin kung gaano kabilis lumalaki ang kanyang anak. Pumasok si Liko sa pinto na marumi mula sa pagkatumba habang sinusubukang habulin ang lechong kanina. Sinabi niya kay Alex na nakapagdesisyon na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Ang pagkakakilala kina Sprigatito, Fred, Roy, at sa lahat ng kanyang mga bagong kaibigan ang nagpamulat sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng kanyang lola. Nagkaroon si Liko ng lakas ng loob na humingi ng permiso sa kanyang ama na magpatuloy sa paglalakbay kasama ang Rising Vault Tacklers. Nakita ni Alex kung gaano nakuha ni Liko ang pagkauhaw ng kanyang lola sa pakikipagsapalaran, kaya hiniling niya kay Sprigatito na panatilihin itong ligtas. Kinalaunan, nagkwentuhan sina Liko, Alex, at Fred sa coffee table kasama ang kapeng ibinigay ni Liko kay Alex. Napansin ni Liko ang mga picture book at nakiusap si Alex na ibigay ang mga ito kay Roy bago sinabing si Brassies, na nasa Artazon, ay nakakita ng isang bihirang Pokemon na posibleng ang Black Rayquaza. Dahil sa impormasyong ito, nagdesisyon sina Liko at Fred na pumunta sa Artazon, ngunit bago iyon ay napansin ni Liko ang isang painting na ginawa ni Alex kagabi. Umalis sina Fred at Liko, at ipinakita na ang ipininta pala ni Alex ay sina Sprigatito at Fido na magkatabing natutulog. Dumating sina Liko at Roy sa Artazon, kung saan nakita nila ang maraming grass-type Pokemon. Napansin nila ang dalawang Sunflora sa tabi ng isang iskultura ng Sunflora na ginawa mismo ni Brassies. Nasa isang madilim na silid si Brassies na namamangha sa isang higanting iskultura ng Rayquaza na nababalot ng anino. Nagtanong si Roy sa isang nagtitinda ng ice cream tungkol sa anumang bakas ng Black Rayquaza, ngunit wala siyang napala. Hindi nagtagal, nakita ni Liko at Roy si Nemona na ginamit ang kanyang pomo upang talunin ng isang Skiploom sa isang laban. Nang makitang mga trainer din si Liko at Roy, hinamon sila ni Nemona sa isang laban, ngunit sinabi nila sa kanya na narito sila para makita si Brassies. Dinala ni Nemona si Liko at Roy sa estudyo ni Brassies at sinabing si Brassies din ang gym leader ng Artazon. Biglang naalala ni Liko ang pangalan ni Nemona at nakilala siyang isang champion ranked trainer, kaya kinakabahan siyang nakipagkamay rito. Nabanggit ni Nemona na may pakay rin siya kay Brassies dahil napansin niyang matagal na itong wala sa mga gym battle. Nakarinig ang grupo ng tunog ng pagkabasag sa malapit at nakita nila si Brassies na sinisira ang isa sa kanyang mga iskultura. Ang pagiging tensyonado ni Brassies ay nagpakaba kay Liko kaya kinakabahan siyang nagpakilala at sinabing inutusan siyang pumunta rito ng kanyang ama na si Alex. Tuwang-tuwa rito si Brassies, ngunit ang kanyang nakakakilabot na paraan ng pagkasabik ay lalo pang nakapagpatakot kay Liko. Inimbitahan ni Brassies sina Liko, Roy, at Nemona sa loob para magtsaa habang napansin nila ang kanyang hilig sa sining, tulad ng makikita sa lahat ng mga iskultura ng grass-type Pokemon sa paligid ng kanyang bahay. Pinaulanan ng langis ng Dolev ni Brassies si Pomo. Kinakabahan si Dolev hanggang sa ginamit ni Sprigatito ang kanyang matamis na amoy o sweet scent para pasayahin ito. Dahil sa tuwa, lalo pang pinaulanan ng langis ni Dolev si Pomo. Dahil gustong manatili sa paksa kung bakit sila naroroon, sinabi ni Roy kay Brassies ang tungkol sa Black Rayquaza na hindi ikinatuwa ni Brassies. Bumaba si Brassies at tensyonadong tumayo sa ibabaw ng isang basag na iskultura ng itim na Rayquaza. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Liko ang isang piraso ng iskultura ng Black Rayquaza at napagtantong nawawala ng gana at inspirasyon si Brassies, isang bagay na naranasan din ni Alex. Nagdesisyon siyang gumawa ng paraan para mapangiti si Brassies at iminungkahi naman ni Roy na mangolekta ng mga Sunflora para sa kanya tulad ng ginagawa ng mga bata kanina. Pagdating sa Sunflora Lawn, nagplanong maghiwa-hiwalay sina Liko, Roy, at Nemona upang maghanap ng mga Sunflora. Nakahanap agad si Liko ng dalawang Sunflora habang nanonood si Brassies mula sa malayo. Nagtungo si Liko sa isang damuhan at inakalang may nakita siyang isa pang Sunflora sa talampas, ngunit isa lang pala itong iskultura. Matapos makita si Sprigatito na nagpapahinga sa ilalim ng araw, napagtanto ni Liko na gusto ng mga Sunflora ang mga lugar na maraming sikat ng araw. Gamit ang kaalamang ito, nakapagtipon si Liko ng mas maraming Sunflora kaysa sa pinagsamang nakuha ni Roy at Nemona bago matapos ang kanilang paghahanap. Kumpiyansa si Liko na ang napakaraming nakangiting Sunflora ay magpapasaya kay Brassies. Dumating si Dolev at pinaulanan ng langis si Brassies, kaya nabisto ang kanyang pinagtataguan. Dahil wala nang ibang magagawa, dinala ni Brassies sina Liko, Roy, at Nemona pabalik sa kanyang bahay, kung saan ipinakita niya ang higanteng Black Rayquaza kasama ang isang natatakot na iskultura ng Sunflora na kanyang ginawa.
Ginagawa ni Brassias ang sining na ito upang ilarawan ang tindi ng Rayquaza sa pamamagitan ng mga mata ng isang Sunflora, at pagkatapos ay nagulo ang kanyang buong mundo nang makita niya ang totoong Black Rayquaza, kung kaya't siya ay nawala ng gana at nawala ng interes sa mga gym battle. Nalungkot si Liko nang makita si Brassias sa ganitong kawawang kalagayan. Nang sandaling iyon, si Roy, na namangha sa life-size sculpture ng Rayquaza ni Brassias, ay gustong pumunta sa kagubatan kung saan ito nakita ni Brassias. Nang makita ang determinasyon ni Roy, inalok ito ni Brassias ng isang laban, at inilabas ang kanyang Sudowoodo para harapin ang Fuecoco ni Roy. Sinubukang balaan ni Liko si Roy tungkol sa type ng Sudowoodo, ngunit dahil inakala ni Roy na isa itong grass type, pinagamit niya ng Ember si Fuecoco. Gayunpaman, kaunti lang ang naging pinsala nito dahil ang Sudowoodo ay isang rock type. Inutusan ni Brassias ang Sudowoodo na gumamit ng rock throw, na tumama ng malakas kay Fuecoco. Muling gumamit ng rock throw ang Sudowoodo na iniwasan ni Fuecoco bago sumugod sa Sudowoodo gamit ang tackle. Ngunit gumamit ng substitute ang Sudowoodo na paulit-ulit na naisahan si Fuecoco. Sinundan ito ng Sudowoodo ng taunt kaya nagalit si Fuecoco at gumamit ng Ember sa halip na tackle na iniutos ni Roy. Sinabihan ni Brassias si Roy na dapat ay nakatuon ang pansin niya sa kanyang sariling Pokemon sa halip na hanapin ang totoong Sudowoodo. Sa kanyang galit, pumadyak si Fuecoco sa lupa hanggang sa magkabitak-bitak ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Natutunan ni Fuecoco ang Stampang Tantrum na nag-alis sa isa pang substitute. Sinundan ito ni Fuecoco ng parehong atake at nakakuha ng isang super effective na tama sa totoong Sudowoodo. Pinaterrestrialize ni Brassias ang Sudowoodo upang maging grass type na tinawag niyang sining na From Fiction Comes Truth. Pinagamit ni Roy ng Ember si Fuecoco, ngunit umiwas ang Sudowoodo at tinamaan si Fuecoco ng Trailblaze, kaya ito bumagsak at natalo. Pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Nemona kung paano gumagana ang mga Terra-type para sa iba't ibang Pokemon. Binati ni Brassias si Roy sa isang magandang laban bago ibinahagi ang isa pang iskultura sa kanyang bahay, ang Arboliva of the Woods. Sa kagubatan ng Arboliva nakita ni Brassias ang Black Rayquaza, at pagkatapos ay umugnay ang Arboliva sa legendary Pokemon. May napansin si Liko sa iskulturang ito bago sila bumalik ni Roy sa Brave Olivine at ibinahagi ang kanilang natuklasan. Sinabi ni Liko kay Roy na nagbibigay ng malungkot na pakiramdam ang iskulturang ipinakita sa kanila ni Brassias. Samantala't sa isang madilim na kagubatan, isang nag-aaninong Arboliva ang dumaan.